Sa dulong bahagi ng Northern Samar, may isang maliit na isla na madalas malimutan sa mga aklat. Hindi ito kabisera, wala itong malaking mall, wala ring viral scandal o trending na beach resort. Pero kapag dumaong ka sa pampang nito, mararamdaman mong may bumubulong sa hangin. May kwento, may kasaysayan. Ito ang Kapul Island. Sa unang tingin, simpleng isla lang. Pero sa ilalim ng mga lumang bato at sa bawat alon na humahampas sa dalampasigan, nakatago ang mga lihim ng digmaan, pananampalataya at isang wikang pilit na nabubuhay. Kung makikinig ka sa usapan ng mga lokal, baka magulat ka. Hindi ito Waray, hindi rin Bisaya. Inaabak ka ba? Tanong ng ilan. Ibig sabihin, nakakaintindi ka ba ng abak nun? Ayon sa alamat, ang mga ninuno ng Kapul ay tumakas mula sa Mindanao dahil sa marahas na dato na gustong angkinin ang lahat. Lupa, asawa, at kaluluwa ng kanyang mga nasasakupan. Isang grupo ang naglakas loob na maglayag sa dilim. Walang direksyon. Umaasa lamang sa bituin. Sinasabing isang matandang babaylan ang gumabay sa kanila gamit ang panalangin at dasal sa hangin. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakita nila ang isang isla na napapaligiran ng batong itim at matatalim. At ito ang Kapul. Sabi nila, parang sinadya ng kalikasan na itago ang islang ito. Doon sila nanirahan, doon sila muling bumuo ng mundo. At kasama sa muling pagbagon ang paglikha ng sarili nilang wika, ang Abaknon. Isang wikang walang kahalintulad, isang wikang bantay ng pagkatao ng mga tumakas. Isang wikang hanggang ngayon ay buhay sa puso ng isla. Kaya, sa Kapul, hindi basta salita ang wika. Ito'y panata. Panata ng isang lahing pilit lumalaban sa pagkalimot. Sa gitna ng isla, makikita mo ang San Ignacio de Loyola Parish Church. Isang simbahan na mukhang maliit na kastilyo. Makakapal na pader, watchtowers sa 4 na kanto, malalalim na balon sa loob. Bakit ganito? Noong ika-17 siglo, ang isla ay laging binabayon ng mga Moro Raiders, mga mandirigmang Muslim mula sa Mindanao na pumapaloot upang kumuha ng alipin o makidigma. Kapag nakita nila ang isla, susugod sila. At ang mga Kapulenyo ay nagtatago sa loob ng simbahan. Ang kampana ng simbahan ang babala. Kapag tumunog ng tuloy-tuloy, ibig sabihin may panganib. Minsan daw, umabot sa 3 araw ang pag-atake. Nagtago ang buong barangay sa simbahan. May ilang mandirigmang lalaki sa tore habang ang mga nanay at bata nagdarasal. Ayon sa kwento, sa 3 araw, isang malakas na alon ang tumama sa mga bangkang Moro at halos lahat ay nalunod. Sabi ng ilan, himala daw yun. Sabi naman ng mga matatanda, may anino raw na nakita sa tuktok ng simbahan. Isang babaeng puti ang damit at may hawak na kampana. Walang kampana noon sa taas, pero narinig nila ang tunog, malakas at paulit-ulit. Hanggang ngayon, sinasabing tuwing 3:00 ng madaling araw, may naririnig pa ring kampana sa loob ng simbahan, kahit wala namang misa. Hindi lang depensa ang silbi ng Kapul.
Dahil sa kinalalagyan nito, naging bahagi ito ng ruta ng mga Manila-Acapulco galleon trade. Ang mga barko mula Mexico ay dumaraan sa San Bernardino Strait at ang Capul ang last stop bago pumasok sa Maynila. Dito sila nagpapahinga, naglalagay ng bagong pagkain o nagtatago sa bagyo. At dahil dyan, maraming banyagang tumigil sa isla. Kastila, Meksikano, Inchik. Iba't ibang lahi ang umapak sa lupa ng Capul. Pero, nanatili ang diwa ng mga Abaknon. Hindi sila natutong sumunod sa dayuhan. At hindi rin nila isinuko ang wika at kultura nila. Sa ilang lumang journal ng mga paring Kastila, binanggit nila ang Capul bilang misteryosong lugar na mahirap pumasok at mahirap pa ring iwan. Maraming kwento sa Capul na tila paalala. Ang isla ay may sarili niyang bantay. May lugar daw sa baybayin na hindi pwedeng tapakan ng sapatos. Kapag nilapastangan, may mga taong bigla na lang nahihilo, naaaksidente sa dagat, o hindi makauwi. Sa may bahagi ng simbahan, minsan daw may mga anino na parang sundalo, nakasuot ng lumang uniforme, pero walang muka. Tahimik lang sila, nakatingin lang, at pag pinansin mo, bigla na lang nawawala sa ulap. May isa pang alamat tungkol sa isang batang nawawala tuwing Semana Santa. Sabi ng lola ng bata, ang apo raw niya ay hinihiram ng mga espiritu ng simbahan para ipagdasal ang kaluluwa ng mga namatay na taga-isla. At kinabukasan, makikita na lang ang bata na tahimik pero may alam na kwento na hindi pa niya dapat malaman. Dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa kwento ng Capul Island. Ikaw ba? Alin sa parte ng kwento ng Capul ang pinakatumatak sa'yo? I-share mo sa comments. At kung nag-enjoy ka, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong makasaysayan at kakaiba. Ang Capul ay parang lihim na pahina ng kasaysayan. Nakakubli, pero mahalaga.